Genesis chapter 14, verses 17 to 20. Ang sabi po sa Biblia, "And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and the kings that were with him at the valley of Shaveh, which is the king's dale. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all." Ang konting paliwanag po rito, panahon po ito ng giyera, si Lot na pamangkin ni Abraham ay nakatira sa Sodom, ginyera sila ng 5 cities, natalo sila, nakuha lahat po ng mga bihag, kinuha yung lahat ng kayamanan. Ang ginawa ni Abraham, niligtas niya, mag-isa lang siya, tapos meron siyang mangilan-ilang mga kalalakihan, nilusog nila yung 5 cities, tinalo nila. Nabawi nila lahat ng mga bihag, walang namatay kahit isa. Nakuha pa nila yung pagkagyera kasi meron tinatawag na spoils of war. Kung ano yung kayamanan ng city na natalo mo, kukunin mo yung kayamanan. So bumalik na sila ngayon sa kanilang teritoryo, pero may sumalubong sa kanilang priest of the Most High God, si Melchizedek. Now, ang ginawa niya, binless niya po si Abraham, pinag-pray niya, pero si Abraham, ang ginawa naman ni Abraham, nag-offer siya ng tithes of all. Alam niyo, panahon ng giyera to. Minsan may mga Kristiyano na, naghihirap naman ako, hindi pa naman ako asensado, so excuse siguro ko magkaloob sa Panginoon. Alam niyo yung pagkakaloob, hindi naman kailangan ng Panginoon yung pera natin eh. Ang hinahanap ng Panginoon yung pagtitiwala natin sa Kanya. Pag tayo po'y nag-o-offering, para natin sinasabi, Panginoon, lahat ng pagpapala ko galing sa iyo, kasosyo kita, bibigyan lang kita ng token. Parang siya agad yung unang mong maaalala. So yan pong ibig sabihin ng tithes, and offering yung unang bahagi ng yung kinikita, kung ano bang bahagi yung na-desisyonan mo, ay yung offer mo sa Panginoon. At yan po'y ginagamit para sa pagpapalaganap ng gawain ng Panginoon. Ang Panginoon, meron siyang organisasyon dito sa mundo, yung simbahan. At ang nagpupondo po niyan ay yung offering ng mga anak niya, pero actually galing din sa Diyos yan. Lahat kasi ng blessing, sabi sa Bible, walang tinanggap ng tao na hindi galing sa Diyos. So mga kapatid, tayo po'y magsitayo ngayon, tayo po ay dadako sa pagkakaloob. Ako po'y mananalangin para sa ating pagkakaloob na gagawin. Ang maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong dakilang biyaya, sa pinagkalubos sa amin ng buhay, kaligtasan, pag-iingat, kalayaan, even ang kalakasan, ang karunungan, ng trabaho. Panginoon, Ikaw po ang lahat na umaalalay sa amin, kaya kami may lakas, kaya kami may karunungan, kaya kami may trabaho, kaya kami nasuswelduan. Kaya Panginoon, sa mga naturuan na po Panginoon, alam namin na lahat ay galing sa iyo. The earth is the Lord and the fullness thereof. Subalit, hinihiling mo na kami ay magtiwala sa iyo, na kami magkaloob para po sa pagkilala namin na lahat ng aming tinatanggap ay mula sa iyo. Ito po ay token lamang, Panginoon, simbolo lamang na kinikilala namin na galing sa iyo lahat ng pagpapala. Pagpalain mo po lahat ng kapatiran na mga pagkakaloob para sa iyong gawain, at nawa ang malilikom pong pananalapi ay patuloy na magamit sa ikatutustos po, ikasusulong na iyong gawain, katulad po ng mga renta, Panginoon, at iba pang mga expenses sa iyong gawain. Ang lahat pong ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala, pasalamat, alang-alang sa mga pangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.